Balita 'to sa sa bilyonaryo. Kinuha ko 'tong balita na 'to, galing 'to sa nga, kanila kanina na ito yung Publicos na nagsu-survey na nawalan na ng suporta itong administrasyon ni Pangulong Pangulong Marcos, sorry. Ito yung pinaka-worst na nagiging presidente na sobrang baba ang ah, kanyang performance kasi kaya nawala ng tiwala itong mga tao ngayon sa kanya. So di ko lang makuha ang eksakto talagang pagkaintindi dito sa Malacanang ngayon na bakit ito sila ngayon parang sobrang dipinsa pa rin dito sa presidente na nakikita na. Itong survey na 'to, eh, ako'y nahiya nito. Kasi ang sinurvey nito yung may mga edukado, yung nag-aral ng yung mga graduate ng college, yun ang nila, sinurvey dito. So, sobrang frustrated na ito sa gobyerno na to. Ayan, panoorin natin yung balita. Bumulusok ang suporta sa administrasyon sa unang 3 buwan ng taon ayon sa survey. Ang mga umaasang gaganda ang ekonomiya, kumonti rin. Yan ang agenda report ni Hannah T. Lumalalim ang hinanakit ng publiko sa gobyerno at ito'y nagmumula raw mismo sa mga edukado at mas nakakaangat sa buhay. Sa bagong pahayag survey ng Publicos Asia para sa first quarter ng 2025, halos 2 sa bawat 3 Pilipino ang may negatibong sentimiento tungkol sa direksyon ng bansa. Ito raw ang pinakamababang national outlook mula pa noong 2022. If we will sum it up, we can see that 66% or 2 in 3 Filipinos are have that kind of pessimistic sentiment. Mula sa 28% sa huling quarter ng 2024, bumulusok ang pro-administration support sa 15% na lang ngayon. Ito ang pinakamatalim na pagbaba ng suporta sa administrasyon sa historya ng survey. Kabilang sa mga sektor na lalong naging negatibo ang pagtingin sa gobyerno, mga college graduate at nasa high-income household. Sa high-income respondents, 51% ang naniniwalang lalala pa ang kanilang kabuhayan. 46% naman sa college graduates ang umaasang mas sasama pa ang kalagayan sa mga susunod na buwan. Bumabari ng percentage ng mga umaasang gaganda ang ekonomiya. Mula 48%, ngayon 32% na lang. Perhaps what we need to see what would be the government's actions in the next 2 to 3 months, and then we will see how the voters will perceive the actions or the policies of the government. Sa ngayon, wala pang tugon ang Malacanang sa survey. Pero sa kabila ng pag-iba ng pulso, ang magkaibigang sina Tanya at Daniela naniniwalang lumalalim ang kawalan ng tiwala hindi lang sa gobyerno, kundi sa buong political landscape sa Pinas. I think makaka-apekto po siya in a way na yung iba po is hindi na po sila mag-vote. Kasi wala na po silang nakikitang magandang part ng, nanganganditato ngayon. Parang binibigyan na lang ng choices, parang binibigyan na lang ng 2 sides yung mga tao. Kaya hamon nila sa mga botante sa halalan, maging mas mapanuri sa pagpili ng mga kandidato. Dapat to, sagutin to ni Claire Castro. Ano kayang sagot ni Claire Castro ito? Abangan natin to kung anong sagot nito. Kasi sigurado to, ilihis na naman niya to. Kasi ganyan ang trabaho niya eh. Naglilihis ng tamang mga istorya. Doon talaga sa mga sinungaling na di ko nga lang talaga maintindihan kung ano talaga ang palalabasin ni Claire Castro nitong pagdidipinsa pa sa administrasyong Marcos. Ang tibay ng mukha nitong presidente na to, ha. Tibay ng kapal ng mukha, ibig kong sabihin ito. So ngayon, yung mga nakita natin yung mga estudyante na di natin alam kung bubuto ba to sa itong eleksyon na to kasi parang nawalan sila ng gana itong eleksyon na to kasi nakikita natin na pagka sinong manalo nito na kung hindi man lang PDP ang papasok dito sa Senado, saan pupunta ang bansa natin? Anong natin pagka yung mga kandidato ngayon sa kabila ang mananalo, anong maaasahan natin sa kanila? So hindi ko lubos maiisip itong ganitong nangyari ngayon sa Pilipinas na andyan pa nakaupo yung presidente na yan. Dapat lang siguro sa kanya mag-isip na talaga kung baguhin pa talaga niya yung pamumuno sa mga Pilipino. Kasi pag hindi talaga ito magbago,
baka mag-ano talaga ang mga tao, magalit talaga sa kanya. Bantayan natin 'to, itong eleksyon na 'to, kung ano talaga ang pwede mangyari nito kasi parang para sa akin lang, ito yung nakikita ko na mula noong nagkaroon tong problema talaga ni Bongbong Marcos. Unang-una talaga naalala ko itong yung People's Initiative, tapos nasundan nitong sa budget, tapos yung impeachment ni VP Sara, at itong pinakahuli, pinaka-worst talaga itong nangyari sa kanya, ito yung pinahuli si dating Pangulong Duterte at dinala pa dito sa Hague. So, dito ko nakikita na mukhang yung mga palpak talaga niya, yun ang pinakamalaki na nagawa niya talaga, na nag-attempt siya na gusto talaga niyang manatili sa posisyon. Nakikita naman natin kung ano talagang gusto niya kasi unti-unti niyang nilalabas talaga ang kulay talaga ng panunungkulan niya. Bakit niya dati baguhin ang konstitusyon, yung pamamagitan ng People's Initiative, tapos di pa yon ay nagbayad pa sila ng mga tao nun dito sa mga congressman. Sila ho rin yun ang nagiging promotor nung time na yon. So sa impeachment ganun din. Ang problema talaga nito ay yung sa pera. Tapos sa pagdating sa budget, doon ang pinaka controversial na budget na yung sa bicameral nga na blanco, ayun, na nasa Korte Suprema pa to ngayon. So dito ko nakikita na talagang mawala talaga ang suporta sa mga tao dito sa administrasyon na to kasi mukhang ano na kasi sobra-sobra na ang pandaraya, alam niyo yun na nakikita natin ngayon na nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi to natin nakikita na sa kanyang pamumuno. At ito ngayon, ewan ko lang na napansin nyo ba na karamihan ditong nanonood din sa ating mga vlog, meron din namang nang aaway kasi pinaglaban talaga nila si kanilang presidente. Ako talaga sa totoo lang, nahiya talaga ako magsabi ng presidente natin to. Sorry na lang talaga kasi respeto, ibang klaseng respeto ipapakita ko nito. Pero ganitong magiging, sabihin ko talaga na presidente natin to. Na, sabagay, hindi ko naman to talaga binoto, itong presidente na to. Tapos ganito kapalpak siya, ganito kasablay mamuno. Parang, hindi ko malunok pag itong klaseng presidente natin. Ang mga tao, may mga nagdayhan na nakaintindi ba sa mga ganitong sitwasyon ngayon? Kung titingnan natin talaga kung saan ba talaga ang inyong suporta ni Marcos, parang mali yata rin kayo. Kasi nakikita na kung ano ang palpak ni Marcos. Kung inyong balikan yung nabanggit ko kanina, ang dami niyang sinayang na mga pera. Ang dami na pera na winaldas lang. Tapos ito na, ano na naman, manghiram na naman, mangutang na naman tayo. Tapos, di pa to tapos itong third quarter pa lang tayo ngayon ng taon. Tapos ayan na naman, mangutang na naman. Talagang itong utang natin ngayon, tataas talaga to sa itong administrasyon na to. At di pa natin alam kung ano talaga ang resulta ng eleksyon na to. Kasi yun na talagang inantay ko. Sabi ko, pag itong eleksyon na to, pag yung kandidato ng PDP Laban, pag hindi to makalusot, kung ano man ang ilang tao lang yan, mukhang tagilid na talaga itong administrasyon na to. Baka dyan talaga mag-init talaga ang mga tao. Kasi alam na naman natin ngayon kung sino talagang ibuboto eh. Makikita natin ngayon, kahit pa yung mga survey nila yan na yung SWS na yan, hindi naman totoo yan eh. Manood tayo ng mga survey sa mga online, doon natin makikita talaga ang mga tao kung ano talaga ang mga masasabi nila sa itong administrasyon na to. Sobra talaga. Sa korupsyon talaga, dyan sa nakikita ko yung mga sa balita, yung mga patay, yung mga tawas-tawas, ayan na naman. Grabe, nakakatakot na
makikita sa balita ngayon. Tapos pagka yung PNP, pagtanungin sa datos ng mga sitwasyon ngayon, mababa pa rin daw talaga. I-compare kay dating Pangulong Duterte. Paano kaya nangyari yun? Ano kayang evaluation ang ginagawa nila? Na talagang sabihin nila mababa daw. Kayo na nga ang mag-correct niyan.